For me as a student, my story sa pagiging humanista is parang parang gulong. Like, patuloy lang siya umiikot-ikot, especially na nag-a-adjust pa ako from the stage na nanggaling ako from junior high at ngayon senior high na ako. Parang ina-adjust ko pa yung buhay ko continuously like a wheel. Then, masaya siya yung buhay ko as a student ngayon kasi mas marami akong nare-realize na mga problems at mas marami rin akong nakikilala ang mga tao. Story of a YUM student. Para sa akin, ang story ako dito as a YUM student, more on speeches, more on essays kami. Ayun lang naman na ata. Anyway, kung kasi, nahihirapan ako minsan sa ibang subject, but I'll try to aralin yung mga nahihirapan ako. Yun lang naman. Compact. So, ever since na natunto ako sa pagiging YUM student, marami ng mga changes and experiences na naganap sa akin. To the point na nag-iba na yung form of studying ko. Nagsimula siyang mag-evolve and mas tumindi na yung pag-aaral na dati hindi ko ginagawa nung mga panahon na junior high school pa lang. As a YUM student, mahirap talaga. Kasi weakness ko po talaga yung makipag-communicate sa tao eh. Tapos yung YUMS, more on communication siya. So, nung grade 10 ako, ayaw ko talaga ng YUMS. Gusto ko mag-gas kasi undecided ako. Pero nawala yung gas, kaya wala akong choice, nag-YUMS na lang ako. Tapos sabi nila, face your weakness nga. Kaya nag-YUMS ako. Na-overcome ko naman siya. Grade 12 nga ako natapos yung nga yung grade 11 eh. Mahirap siya, pero kaya naman. Could you provide an example of your front discussion? Well, isa sa mga pinaka-gusto kong topics ngayon sa YUMS is ang Philippine politics and governance. Kumbaga, isa sa mga topics talaga na nagustuhan ko is yung 3 branches of the government. Kumbaga, makikita natin at mas maintindihan natin yung importansya ng government, especially yung 3 branches na yon. Ang discussion mostly na is more focus sila sa specialized subject. Mga specialized subject is consisted of PPG and DSS. Ang PPG is more on politics. Mga nangyayari sa bansa natin, mga ganun. And DSS is more on social science, psychology, mga ganun. Underground psychology. Yun lang naman ang mga pinagdidiscuss natin. Politics, basically mga issues na revolving around your community. Government factors and etc. Yung Philippine politics and in governance. More siya, mga law, more on Supreme Court. Government talaga siya. Okay, governance. Pinag-aaralan mo namin kung ano yung pinag-iba ng governance sa governance. Tapos yung mga law po. How else has being a YUM student impacted your life? Well, being a YUM student ngayon, na-impact nito yung buhay ko, especially mas nag-change yung personality ko kasi bago ko pumasok sa YUMS, parang feeling ko na parang mayabang, ganun. Pero once na pumasok ako sa YUMS nakita ko yung importance ng pagiging mapagkumbaba. Kailangan yung mga tao na nakapaligid sa'yo, importante sila sa buhay mo. Kasi hindi naman kasi sa lahat ng bagay kaya mong mapag-isa. Ganito siya nag-impact sa buhay ko. Binigyan ako ng mga kasama ko, kaklase ko, ng confidence para makapagsalita dyan sa mga speech, parang sa mga recitation. Ang laki ng impact sa akin ito. Daming confidence na naging ko dito. Dami. Basically, ito na nga yung naging life changer sa akin. Personally kasi dati, junior high pa ako, I was literally just a normal student. Walang pake sa nangyayari sa kanya. And for the grades, I don't care if ano man siya, pasado man siya or not. And lalo na sa issues, nung kabataan ko, nung bata pa ako, walang gabi nanonood ako ng news. Ever since nung bata ako, hindi ko habit na manood ng news. Nung hindi pa po ako nag-YUM, mahihain talaga ako. Hindi ako lumalabas ng bahay tao, ganun. Pero nung nag-YUMS na ako, natuto na ako makapag-communicate sa tao. Tapos hindi na, tumaas yung confidence ko. Kasi napag-aralan yun doon. Tapos natuto na ako makipag-communicate sa iba. Marunong na ako kung ano yung way para magkaroon ng friends, ganun. How do you overcome the challenges of being a humanist? Minahal at ginusto ko lang yung ginagawa ko. Hindi ko po inisip yung hirap at pagod. Inisip ko kung paano ako makakatapos at kung paano maging successful. So, na-overcome ko yung struggle ko sa pagtulog lang talaga. Nag-pray ako kay God and matutulog na ako. Yun lang. Nothing to stress na. Hard work lang naman ang kailangan ko para ma-overcome yung sinabi kong challenges, which is the specialized subject. Mag-aaral lang ako, then somewhat ma-overcome ko yung paghihirap nun. I started to change myself when it comes to practices, habit, especially in studying. Mas nagkaroon ako ng better and mas efficient na way para matutukan yung pagiging humanista ko. In spite of these struggles, what are some of the valuable takeaways you've experienced? Well, isa sa mga valuable na experience ko is especially ngayon nga, parang nafe-feel ko na nadadown ako sa buhay ko kasi nakakapagod. Pero okay na naman siya kasi part talaga siya ng improvements at naniniwala ako na if there's a struggle, there's an improvement.
lalo akong, yes, sabi ko nga, di ba, confidence. Madami akong confidence na nakuha. And yeah, more on, nakakapag-usap na ako ng maayos sa mga tao. Nakakapagkaroon na ako, madali na ako maka-communicate with others. Yeah, ayun lang naman ang valuable takeaways ko na nakuha from this stand. I became a better version of myself. Mas naging fully aware ako sa mga issues regarding sa napapanahong issues sa ating bansa. Contemporary issues that will give us benefits or struggles. Mas natututukan ko yung bagay na yun since dati is hindi naman ako ganon. Nung pumasok na ako sa tumaas na yung confidence ko, natuto na ako makipag-communicate, tapos marunong na ako sa public speaking, ganon. Basta tumaas yung confidence ko, yun lang.